Okay, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa patutuong yon ni Pastor Albert. At dalahin ko po, Panginoon, na katulad ng kanyang karanasan, lahat po kami ay magkaroon din ng personal na karanasan sa inyong patuloy na paggabay, pangunguna sa bawat hakbangin ng aming buhay. At alam po namin na hindi po kami aksidente, kundi mayroong kang plano sa amin. At susunod kami sa inyong kalooban. Salamat sa iyong mga salita na amin pong pag-aaralan ngayong hapong ito at kayo po ang manguna sa amin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, kung kayo po ay nandito nung nakaraang linggo, nag-preach si Pastor Cyrus at napanood ko yung kanyang preaching, kasama rin si Andre, at tinatalakay ang patungkol sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At doon pa rin po tayo ngayon pupunta sapagkat alam niyo po bang ang sulat ni Apostol Pablo sa Kolosas ay isang foundational letter sa lahat ng mga mananampalataya. At ang ginawa ni Apostol Pablo habang siya'y nakakulong, siya ay sumulat sa mga iglesia na nagkaroon siya ng koneksyon dahil siya ang nagpasimula sa mga gawaing iyon. Ano po? At ang Efeso ang isa sa main church na kanyang naiplant. Sa Colossus po, ang Colossus po ay outreach ng Ephesians Church. At hindi po nakapunta ng personal si Apostol Pablo pero alam niyang may gawain na lumalago sa Efeso. At sa panahong yun, sumulat si Apostol Pablo sa Ephesians Church at may nabalitaan siya patungkol sa Colossians Church sa pamamagitan ni Epapras, isang manggagawa rin ng Panginoon. At nabalitaan niya na may mga katuruan patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus na nagiging dahilan ng confusion sa church. Kaya sinulat niya po ang aklat ng Colossus. At ito ay hindi lamang isinulat para sa panahong yun, ito ay isinulat ayon sa pagkasi ng Banal na Espiritu sa lahat ng panahon. Kaya ito ay ating pinapag-aralan po ngayon. At kung ang aklat ng Efeso, ang tema ay ang iglesia ni Kristo, hindi po yung iglesia na alam po natin, kundi ito'y iglesia o simbahan ng ating Panginoong Hesus, at tinalakay doon kung ano ang katatayuan ng church, ano ang kanilang identity, ano ang kanilang pagkatawag bilang isang church. Ang aklat ng Colossus naman ay patungkol sa Kristo ng iglesia. Binigyan ng pansin kung sino naman si Jesus na sinasamba natin, kung sino si Jesus na ating sinusunod. Kaya naman, ang gagawin po natin ngayon, babasahin po natin ang Colossians chapter 1. Ito po ay scripture reading. Ayan, magkakaroon po tayo ng scripture reading. At mula doon, ay pag-uusapan lang natin ng kaunti lang, sapagkat kaunti na po yung panahon ko, no? Sino si Jesus, ano ang kanyang ginawa, at sino tayo sa kanya. Sino si Jesus, ano ang kanyang ginawa, at sino tayo sa kanya. Basahin po natin sa Colossians chapter 1 at babasahin ko po sa Tagalog sa Filipino Standard Version. Maganda po kasi yung Filipino Standard Version para po itong English Standard Version. Mula sa original na lingwahe, inilagay sa magandang lingwaheng Tagalog para maintindihan natin. Babasahin ko po sa verse 1. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, at kay Timoteo na ating kapatid, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Verse 3, nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa tuwing kami ay nananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo at ang inyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal. So talagang magbibigay lang ako ng interjection, ano po? Nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil sa kanilang pananampalataya.
At habang nananalangin si Apostol Pablo, talagang tuwang-tuwa siyang kumbaga ma-mention ang Church of Colossae o Colossians Church sapagkat matindi ang kanilang pananampalataya kay Kristo at ang kanilang pag-ibig sa bawat isa. Yan po ang lakarin ng isang mananampalataya. Verse 5, dahil sa pag-asang nakalaan sa inyo sa langit, nang nakaraang panahon ay narinig ninyo ang tungkol dito sa pamamagitan ng mensahe ng katotohanan, ang ebanghelyo na dumating sa inyo, kung papaanong sa buong daigdig ay namumunga at lumalaganap ang ebanghelyong ito, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong narinig at naunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay o ng biyaya ng Diyos. Nagsisimula lahat ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng ebanghelyo at ang ebanghelyong yan ay si Jesus ay namatay, si Jesus ay inilibing at sa ikatlong araw siya'y nabuhay na maguli para sa mga makasalanan. At kung paniniwalaan natin doon at tatanggapin natin yung pananampalatayang yun at atin siyang tatanggapin sa ating puso, doon po nagsisimula ang lakaring mananampalataya. Hindi sa pagpasok sa simbahan, hindi sa pagpapabautismo, bagamat kailangan natin magpabautismo, pero ito ay nagagawa lamang dahil may personal na karanasan ka na sa Panginoong Jesus at ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Can you say amen? So, ang sinasabi ng Apostol Pablo, mula nung tinanggap nyo ang ebanghelyo, kayo ay lumago, kayo ay naging matatag, kayo ay naging matagumpay, at kayo ay patuloy na nagmamahalan sa isa't isa. At yun ang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo. Verse 9, or verse 7, natutuhan ninyo kay Epapras, ang minamahal nating kapwa-lingkod, siya ay tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. At siya ang nagpahayag sa amin tungkol sa inyong pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil dito, mula nung araw na mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, walang tigil kaming nananalangin para sa inyo. Sino po nagpapasalamat dito na may mga nananalangin para sa inyo? Ang iglesyang ito, ang church na ito, ay nananalangin para sa inyo. Alam niyo po bang every Wednesday ay pinagpipray po namin ang bawat nagbibigay ng prayer request doon po sa offering envelope. Ipinagpipray po namin yun. Hindi lamang po yan basta isinusulat at hindi po namin binabasa. Ipinapanalangin po namin yan sapagkat naniniwala tayo na ang panalangin ay may kapangyarihan. At yan po ang gawain na dapat po nating gawin bilang mananampalataya at sa bawat isa. So nung mabalitaan, sabi ni Apostol Pablo, ang tungkol sa inyo, walang tigil ang aming panalangin para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo'y mapuspos ng kaalaman tungkol sa Kanyang kalooban, sa lahat ng spiritual na karunungan at pangunawa. Ang panalangin ng Apostol Pablo ay maintindihan natin ang Kanyang kalooban. Magkaroon tayo ng karunungan sa mga katotohanan patungkol sa Kanya. Amen? At kayo'y, ang sabi niya rito, at kayo'y magpatuloy, verse 10, sa pamamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Nagbibigay kasiyahan sa Kanya sa lahat ng bagay. Namumunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa. At lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Can you say amen? Kayo'y lumalago, kayo'y nagpapatuloy, at mula nung kayo'y nakakilala sa Panginoon, makikita ninyo ang tunay na pagbabago, ang tunay na paglago. Yung patuto ni Pastor Albert, na dating makasalanan, pero nung siya'y tumanggap sa Panginoon, binago siya ng Panginoon, at ngayon hindi niya akalain, pastor na siya. Siya'y nagpapastor na ng isang outreach church. Minsan hindi mo akalain
kung ano talaga ang plano ng Diyos sa iyo. Pero kapag sumunod ka, matutunghayan mo ang napakagandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Can you say amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. So yun ang panalangin ni Apostol Pablo. Maintindihan natin yon. And then in verse 11, palakasin nawa kayo na taglay ang buong kapangyarihan ayon sa kanyang maluwalhating kalakasan, upang kayo'y maging matatag at makaya ninyong tiisin ang lahat ng bagay habang may galak. Malaki po ang pagkakaiba na nagtitiis, ngunit galit na galit naman sa mundo, kaysa yung nagtitiis ka, ngunit ang pagtitiis mo ay alam mong mayroong bunga nito at nilalakaran mo ito ng may kagalakan sapagkat hindi natutulog ang Panginoon, alam niya ang iyong sitwasyon at hindi ka galit sa mundo. Can you say amen? Kaya kapag tayo, sabi na Apostol Pablo, ang panalangin ko sa inyo, lumago kayo sa Kanya, at maging matatag kayo sa Kanya, at maging matiisin kayo sa mga pagsubok ng may kagalakan. Hindi kayo nabubuhay ng may kapaitan, hindi kayo nabubuhay ng may resentment sa tao. Sapagkat alam nyo, ang Diyos, alam niya ang inyong kalalagayan at hindi lingid sa Kanya ito at gagawa siya ng paraan upang ipakita sa iyo, nandito ako, tutulungan kita at hindi kita pababayaan. Can you say amen? Kaya sabi niya sa verse 12, upang maging matatag at makaya ninyong tiisin ang lahat ng bagay habang may galak, na nagpapasalamat sa Ama, verse 12, na siyang nagbigay sa atin ng karapatan. Sabi nga po natin karapatan, na makibahagi sa pamana para sa mga banal na nasa liwanag. Can you imagine, God has given you the rights. Hindi po tayo karapat-dapat, ngunit binigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay may kakayanan, kundi tayo ay binigyan ng karapatan kahit na tayo ay makasalanan upang makaranas ng kanyang kabutihan at ng kanyang kaliwanagan. Nasa gitna na tayo ay nagkamali or gumawa ng kasalanan at minsan ay minumura natin ang Diyos noon o kaya ay minumura natin ang mga tao noon. Pero ang Diyos, hindi niya man kailanman tayo iniwanan at binigyan tayo ng karanasan ng kanyang pag-ibig, kaya naman tayo lumapit sa Kanya. Kaya naman tayo humingi ng tawad mula sa Kanya. Amen? Verse 13, siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Purihin ang Panginoon na tayo ay wala na sa kapangyarihan ng kadiliman. Palapakan po natin ng malakas ang Panginoon dyan. Grabe, kapag sinabi mong ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan, wala kang control. Kaya yung kasabihan natin na gusto kong gumawa ng mabuti, gusto kong bumait. Pero ano? Bakit? Kontrolado ka ng kadiliman. Alam mong may tamang kaparaanan, may tamang gawin. Alam mo yon. Alam mo na dapat ganito ang gawin ko. Kung bakit naman, ito naman ang ginagawa mo. Yan po ang napakaliwanag na ibig sabihin ng kontrolado ka ng kadiliman. Nagsimula po yan nung nagkasala si Adan at saka si Eva, sapagkat wala namang magagawa ang kaaway kung hindi natin siya bibigyan ng puwang. Kaya naman ang ginawa ni Satanas, doon sa hardin na yon, ay binigyan niya muna ng tukso si Eva para na sa ganon, pag bumigay, akin ka na. At ganon ang nangyari sa sangkatauhan mula noon
hanggang ngayon. Ngunit purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Woo! Purihin ang Diyos. Dahil hindi tayo pinabayaang manatili sa kadiliman, kundi tayo ay iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilagay tayo. Ang sabi rito, tayo ay iniligtas at inilipat tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Can you say amen? Hindi ka na ngayon kontrolado ng kasalanan. Meron ka na ngayong kapangyarihan at kakayanan na hindi lumakad sa kadiliman. Kung dati noong gusto mong bumait pero hindi mo makaya, ngayon kaya mo nang bumait dahil ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Can you say amen? At wala nang kakayanan ang kaaway para sa iyo. Unless, bibigyan mo siya ng puwang. Laging ganon ang ginagawa ng kaaway. Tinutukso ka niya para pag bumagsak ka, oops, akin ka. Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, kung tayo man ay nagkamali at magpakumbaba tayo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, anak, halika, bumangon ka ulit sapagkat ikaw ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Can you say amen? Sabi niya sa verse 14, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan. Anong ibig sabihin? Alam niyo, napakalaking salita po yung katubusan na yan. Tubos. Na isang laka, may nagmamay-ari sa iyo na hindi ka naman dapat minamay-ari. Na isang laka sa isang kapangyarihan at wala kang pwedeng ibayad sa iyong sariling kakayanan hanggat mayroong magbayad para sa iyo. Tubos ang ibig sabihin nun. At walang ibang kaparaanan ng katubusan kundi ang banal na dugo ni Jesus na napako dun sa krus. Kaya tayo may katubusan. Can you say amen? At kapatawaran ng mga kasalanan. Can you imagine? If Jesus, kung hindi siya namatay dun sa krus, kung hindi siya hindi nabubo ang kanyang dugo bilang kapayaran, wala tayong kapag-apag-asa sa buhay na ito. Wala. Kahit ano pa mang gawin natin, hindi tayo kinakailanman maliligtas. Kaya wag niyo pong maliitin ang ginawa ni Jesus dun sa krus. Dahil mula sa eternity to eternity, yun ang dahilan kung bakit kayo laging magpupuri sa Panginoon. Alam niyo, matatapos ang preaching ministry, matatapos ang ushering ministry, matatapos ang children ministry, anumang uri ng ginagawa natin na ministry matatapos, pero ang pagpupuri natin sa Panginoon ay hindi kailanman matatapos sapagkat ikaw ay laging magpapasalamat sa Panginoon na ikaw ay Kanyang iniligtas. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Marirealize po natin yan pag nasa eternity na po tayo. Sabi niya rito, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan. Sino ang Kanya? Sino siya? Verse 15. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ng lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita, maging mga trono o mga pamamahala o mga pamunuan o mga may kapangyarihan. Lahat ng bagay, sabi nga po natin lahat ng bagay, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan ang Jesus na sinampalatayanan natin. Sino siya? Siya lang naman ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa langit at lupa. Sino siya? Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
At sa Kanya nagsimula ang lahat ng nakikita natin at lahat ng kapamahalaan. Nasa Kanyang kapangyarihan at Siya rin ang humahawak or sustaining ng lahat ng bagay. Can you imagine? Just think about this. Your body is not disintegrating. Although nagkakalibag tayo, nagpapakita lamang na tayo ay lupa, pero hindi tayo nagdi-disintegrate. Can you imagine, mula nung ikaw ay na-conceive sa iyong nanay, tumibok ang iyong puso. Mula noon hanggang ngayon, hindi tumitigil ang tibok ng puso mo. Literally, hindi yung tumitibok ang puso ko para sa iyo. Can you imagine? A little millimeter, half of it, ang Earth natin sa solar system, kung mawala siya o kung lumayo siya ng kahit kalahating inch or millimeter, it's either mafo-frozen tayo, o kung tayo ay lumayo, o kung tayo lumapit sa langit tuloy, sa araw, masusunog tayo. At very precise ang orbit ng Earth. Nakalutang sa universe. Can you imagine if na-disalign ng a few millimeters away, the Earth will die? Can you imagine the design of your cells in your body? Everyone is working together. Hindi naman ikaw nagsasabi, o ikaw lang sa hinga ka, hinga. Huwag kang huminga, patay ka, di ba? Nagpa-function siya without your command. Bakit? Dinisign ng Diyos yan at siya ang nagsusustain yan. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Kaya ako'y may malaking problema sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat kung iimbitahan ko sila sa aking bahay at papakainin ko sila ng napakasarap na pagkain, at sasabihin nila, napakasarap naman ng pagkain ito. Ano ang susunod na kanilang tanong? Sino ang nagluto? Dahil hindi ka naman kakain ng isang pagkain na hindi naluto or hindi niluto ng sino man. At tayo sasabihin mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sino ang nagluto sa iyo? Sino ang gumawa sa iyo na napakaganda mo at napakatalino mo? At pati ang iyong utak ay nagfa-function ng mga kaisipang, sino ang gumawa sa iyo? Ang Diyos ay buhay, mga kapatid. Ang Diyos ay makapangyarihan. At ang pangalan niya ay si Jesus. Sabi rito sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ng lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat at ang lahat ng mga bagay ay nananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. At siya na lumikha ng lahat ng bagay at nagsusustain ng lahat ng bagay, verse 18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. So, si Apostol Pablo ay sinabi niya, ito si Jesus at ito siya sa iglesia. Ang lumikha ng langit at ng lupa ay ulo ng iglesia. Nakikita niyo po ba ang gravity ng katotohanan yun? Ang lahat ng bagay na nakikita niyo, inilikha niya at siya ang ulo ng iglesia. Anong ibig sabihin noon? Kung nasusustain niya ang kanyang sangnilikha, masusustain niya ang kanyang iglesia. At hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan sapagkat tayo ay katawan ni Kristo na lumikha ng lahat ng bagay. Palapakan po natin ang Panginoon dyan.
Siya ang pasimula, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa kamatayan, upang sa lahat ng bagay ay siya ang maging kataas-taasan. Sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang buong kalikasan ay manirahan kay Kristo. Matindi po yan. Yung pagka-Diyos ay nanirahan kay Kristo na nagkatawang tao. At sa pamamagitan niya ay ipinagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, nasa lupa man o nasa langit, nasa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ay nakamtan ang kapayapaan. Verse 21, at kayo, dati napakalayo, mga sumasalungat sa Kanya sa inyong pag-iisip, na namumuhay sa masasamang gawa. Ngayon, sabi nga po natin, ngayon ay ipinakipagsundo niya kayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kanyang katawang laman, o sa kamatayan ng kanyang katawang laman na namatay upang sa paningin ng Diyos, kayo ay maiharap ng mga banal. Hindi mapaparatangan ng anuman at walang dungis. Kung kayo ay nanatili sa pananampalataya, nanindigang mabuti, matatag at hindi natitinag sa pag-asa mula sa Ebanghelyo, ito'y inyong narinig at naipangaral sa lahat ng tao sa silong ng langit para sa Ebanghelyong ito na akong si Pablo ay naging lingkod. Ano sinasabi ng Apostol Pablo rito? Kayo ay sinusustain. Kayo ay iniligtas ng Panginoon. Sinong Panginoon? Si Jesus na lumikha ng langit at ng lupa. At siya ang patuloy na mangunguna sa atin. Verse 24, ikinagagalak ko ngayon ang aking pagdurusa para sa inyo. Grabe, no? Sino ang nagagalak sa pagdurusa? Kundi ang kanyang pagdurusa ay para sa iglesia dahil meron siyang kapahayagan kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Hindi nasasayang ang kanyang pagdurusa sapagkat kilala niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran at kung bakit ang iglesia ay naging isang katawan ni Kristo. At sa pamamagitan ng aking tawan ay nadaragdagan ko ang anumang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, ang iglesia. Ako'y naging lingkod dito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos akin upang maipahayag sa inyo ng lubusan ang salita ng Diyos. Verse 26, ito ang hiwaga na iningatang lihim na sa napakahabang panahon at sa mga saling lahi. Ano yung lihim na yon? Ngunit ito'y naging maliwanag at nahayag sa kanyang mga banal at ninais ng Diyos na ipaunawa sa kanila ang napakaluwalhating kayamanan ng hiwagang ito sa gitna ng mga bansa, na ito'y si Kristo na nasa inyo ang pag-asa tungo sa kaluwalhatian. Palapakan po natin ang Panginoon. Si Kristo ay nasa inyo. Si Kristo ay naghahari sa inyong puso. Iyan ay isa sa pinakamalaking hiwaga. Si Kristo na lumikha ng langit at ng lupa ay naninirahan sa puso ko, sa buhay ko, at lumalakad ako sa kanyang kapangyarihan. Kaya naman ang kaaway takot na takot na maintindihan mo kung sino ka sa kay Kristo Jesus. Dahil kung maintindihan niya, o maintindihan ng isang mananampalataya, kung sino siya kay Kristo Jesus, ang kaaway walang kailanman kakayanan para ikaw ay talunin. Verse 27. Ninais ng Diyos na ipaunawa sa kanila ang napakaluwalhating kayamanan ng hiwagang ito sa gitna ng mga bansa, na ito'y si Kristo na nasa inyo ang pag-asa tungo sa kaluwalhatian. Siya ang aming ipinapangaral
binabalaan namin at tinuturuan ng bawat isa ng buong karunungan upang ang bawat tao ay maiharap naming nasa ganap na kalagayan kay Kristo. Dahil dito'y nagpapakahirap ako, nagsisikap sa pamamagitan ng kanyang lakas na makapangyarihang kumikilos sa akin. Sino si Jesus? Siya ang Diyos na makapangyarihan. Can you say amen? At alam nyo, meron pong mensahe si Pastor Steven. Gusto kong panuorin niyo po yun. Pero isa sa dapat nating matutunan din ay kung papaano natin maipahayag at may maliwanag tayong kaparaanan para maipakita natin sa mga nagtatanong, totoo nga bang Diyos si Kristo? Ano ang iyong basihan? Sinabi ba talaga ni Kristo yan? O baka naman si Apostol Pablo lang ang nagsasabi? Meron po tayong basihan. Juan, Kapitulo 8, talasang 54 to 59. Ito ay yung panahon na nagsasalita siya sa mga Hudyo. Sumagot si Jesus, kung ako na nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan yon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi nyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Si Jesus ang nagsasalita rito, ha? Hindi si Apostol Pablo o si Apostol Juan. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sunungaling na katulad ninyo. Minsan matalim yung salita ni Jesus dito, no? Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Verse 56, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. At nakita niya nga ito at siya'y nagalak. Verse 57, dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang? Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? At ito'y napakamakapangyarihang sagot ni Jesus. At gusto kong makuha niyo po ito sapagkat ito'y napaka-powerful declaration ni Jesus. Verse 58, at sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Nandiyan na ba yung verse? Wala. Okay. Sabi nga po natin, ako na. Alam niyo po bang yan po ay pangalan ng Diyos para sa mga Hudyo? At hindi nila ito kailanman may pagkakaila na kapag sinabing ako ay si ako na, ibig sabihin siya ang Diyos. Verse 59, nagsidampot sila ng bato upang batuhin siya, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Bakit siya babatuhin? Sapagkat kiniklaim niyang siya ang Diyos. Siya mismo ang nagsabi noon. Yung pangalang ako ay ako na, doon sa Exodus chapter 3 verse 13 to 14, ito yung panahon na kung saan ay nagpakita ang Diyos kay Moises at gusto niyang iligtas ang mga Israelita. At sabi ni Moises sa verse 13, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? At sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ano sinasabi rito ni Jesus sa mga Hudyo? Ako yon. Ako ay Diyos. So gusto siyang batuhin ng mga Israelita o ng mga Hudyo dahil dinideclare niyang siya ay Diyos. Last verse na lang po at ako'y magtatapos na rito. John chapter 10, verse 25 to 33. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ama, ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatoo-too tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan.
at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Verse 29, ang aking Ama na siya nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Verse 31, muli silang dumampot ng bato. So mahilig talagang dumampot ng bato yung mga Hudyo, no? Gusto nilang batuhin ulit si Jesus. Itong matindi, verse 32. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin dito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Verse 33, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Sumula sa mga bibig ni Jesus, ako ang Diyos. Pero yung mga Hudyo, sinasabi nila, hindi ka Diyos. Sino ang papaniwalaan natin doon? Mga kapatid, si Jesus ay Diyos. Can you say amen? Palapakan nga po natin. At dahil dito, nanampalataya tayo sa Kanya. Dahil siya ay Diyos, meron siyang kapangyarihan para baguhin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil siya ay Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi maibibigay ng tao ang buhay na walang hanggan. Diyos lamang ang makapagbibigay nito. Dahil siya ay Diyos, siya ang nagsusustain sa atin. Dahil siya ay Diyos, hindi kita pababayaan ni iiwan man. Dahil siya ay Diyos, kaya kitang pagalingin, sabi ng ating Panginoon. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon yan. Sa mga oras na ito, tayo ay mananalangin. Nais ko pong ipikit po natin yuko natin ang ating mga ulo. Kung mayroon dito, kailangan mong tanggapin si Jesus, ang Diyos na buhay, na nagkatawang tao, nais Kanyang iligtas. Walang tao ang makapagliligtas sa iyo, kundi si Jesus lamang. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ipapahayag ng iyong bibig at paniniwala ng iyong puso, si Jesus ay anak ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sa mga oras na ito, nais ng Panginoon na tanggapin mo siya. Ito ang panahon ng iyong pagliligtas. Ito ang panahon na dapat mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Kung ikaw yon, itaas mo lang ang iyong kanang kamay at ipapanalangin kita. Amen. Praise God. Nakikita ko po yung kamay na. Mayroon pa ho ba? Taas mo lang yung kanang kamay. Hallelujah. Amen? Praise God. Nakikita ko po yung kamay na yan sa balcony. Praise the Lord. Meron pa ho ba? Panahon na para isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Kung may mga iba rito na walang ka ng pananampalataya, hindi ka nagtuloy, pero nais mong bumalik sa Kanya. Taas mo lang yung kanang kamay, handa ka niyang patawarin at handa ka niyang tanggapin. Amen. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. Purihin ng Panginoon. Lahat ng nagtaas ng kamay, nais ko pong sumabay kayo sa panalangin ito at congregation, sabayan po natin sila bilang encouragement sa kanilang pagtanggap sa Panginoon. Manalangin po tayo at sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa iyong pagliligtas. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran
At mula ngayong araw na ito, dinideklara ng aking bibig, si Jesus ay aking Panginoon. At ako'y susunod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. At palapakan po natin ang Panginoon sa lahat ng mga sumunod sa panalangin. Sabi ng banal na kasulatan, kahit na isang kaluluwa ang tumalima at tumanggap sa akin, nagdiriwang ang buong angheles sa langit. Kaya naman, church, ipagdiwang natin ang mga kaligtasan na natanggap ng mga kapatiran po natin.